Merong lumapit sa akin at ang sabi ay, "Tanong lang, Pads." At sabi niya ay, "Angkop pa po ba ang karakol?" Siguro sa ganitong punto ay linawin muna natin ano ba yung karakol at ano ba yung hindi karakol. Yung hindi karakol ay yung street dancing na tinatawag na malimit ay civic activity. Na itong street dancing, malimit ay nagiging competition pa ng iba't ibang mga mananayaw doon sa kalye. Ang karakol naman ay isang religious activity na laging sa pamamagitan ng pagsasayaw at may kasamang imahe ng santo. Iyon ang napakalaking kaibahan. Mayroong kasamang imahe ng santo at dahilan sa may imahe ng santo, ito ay pagpaparangal sa santo at yung pagpaparangal sa santo ay humahantong pa sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ito yung karakol, lalong-lalo na sa karanasan sa simbahan ng Cavite. Ngayon, angkop pa ba ang karakol? Saan? Sa pagpupuri sa Diyos, sa ating kapanahunan. Siguro kung tanong natin ay angkop pa ba ang karakol, it may be tantamount to asking a question, angkop pa ba ang prosesyon? Angkop pa ba ang pagdarasal? Sapagkat ang karakol ay isang pamamaraan ng pagpapahayag ng pananalangin sa paraan ng pagsasayaw na nagpapahayag ng pagpaparangal sa santo o nagpapahayag ng pagpupuri sa Diyos. Sa Biblia ay makikita natin o mababasa natin, lalong-lalo na sa aklat ng mga awit, 149. Ang sabi ay, "Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw. Purihin ang kanyang pangalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan." Ito yung ipinapahayag ng aklat ng awit. Pagkatapos maririnig din natin sa ikalawang aklat ni Samuel, kung saan si David o si Haring David, sa presensya ng kabanang tipan, which in the Old Testament is the presence of God. Parang hindi niya kayang pigilan yung kanyang katawan at nagsasayaw siya sa harapan ng kabanang tipan. Bagamat hindi ito nagustuhan ng isang tao na sa aklat ni Samuel ay si Michal. Parang hiyang-hiya siya sa ginawa ni David. Pero sabi ni David ay, "Hindi ako titigil ng katulad ng aking ginawa ng pagsasayaw sa presensya ng Diyos." Pagpupuri, pagpaparangal, pagpapahayag ng kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Katulad ng prosesyon, maaring solemneng paglalakad, kasama din ng santo, isang paraan. Karakol, pamamaraan ng pagsasayaw, kasama ng santo, gayon din ang tinutungo nito. Angkop pa ba ito? Lagi itong angkop. Kaya ang panawagan ay kung mayroong karakol sa ating parokya, sumama tayo. Pero maliwanag na tayo ay nagpaparangal sa santo, nagpapahayag ng ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasayaw, hindi man nagsasalita ang ating bibig, ang ating katawan ay nagpupuri, nagpapasalamat, nagpaparangal, sumasamba sa Diyos.